Ito pa rin tayo sa chapter. Riya, pakitang tao. Anong picture? 108. طيب وقلنا أن في الرياء ثلاثة أمور. Okay, nabanggit natin yung tatlong bagay sa riya. تعريف الرياء Okay. Una yung kahulugan ng riya, وحكم الرياء yung kahatulan, hatol sa riya. وحكم العمل إذا خلطه الرياء. At ang pangatlo, yung kahatulan ng isang gawain kapag kanahaluan ng riya. طيب أول دليل في هذا الكتاب في هذا الباب استدل به المؤلف قول الله عز وجل قل إنما. هذا الخطاب من الله عز وجل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. طيب Ang unang dalil na sinipi ng may akda, ito sa Suratul Kahf. Alam natin ang word na kul, sabihin mo. Sino ang tinutukoy ng mo dito? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. طيب إنما أداة حصر. Innama, ang salin dyan ay lamang. أنا بشر مثلكم. Hindi lalampas doon. Ibig sabihin ng lamang. Ako ay tao lamang tulad ninyo. Innama. Oh. Okay. Ha? Ano yan? Pumunta na doon eh. طيب هذه الآية يا أخوان من الآيات التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إله. Ang aya na to, nagpapatuloy na ng probeta ay tao at hindi siya Diyos. طيب وليس بإله ولا يتصف بأي صفة من صفات الألوهية. Nagpapatuloy na hindi siya Diyos, at hindi siya nagtatanglay ng anumang katangian ng katangiang pagka-Diyos. طيب إنما أنا بشر ثم قال مثلكم. إيش قلنا على مثلكم؟ Okay. تأكيد إنه بشر. Tingnan nyo, dalawang beses ang pagdidiin. Una binanggit ang innama, ibig sabihin ay lamang. Ako ay tao lamang. Tapos, pangalawang pagdidiin, tulad ninyo. Pagdidiin na siya ay tao lamang. Tulad ninyo. فكل من يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم صفة فكل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكل من يصرف عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون الرد عليه من هذه الآية. Kaya doon, sa lahat ng mga nag-uoko ng anumang uri ng mga pagsamba sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ito, tinatanggihan na siya. Kinontra na siya ng aya na ito. طيب ثم أكد بذلك قال مثلكم أي لا أختلف عنكم. Itong pangalawa nito, mitlukum, tulad ninyo. Pangalawang beses yan na pagtidiin. يوحى إلي.
Tapos sunod, yuha. Ibig sabihin mayroong wahi. Mayroong pahayag. Ang salin, ikinasi. Ikinakasi. Ang word na ito talagang ginagamit ito lang lalo ng mga Krisyano. Kinasihan ng banal na espiritu. Kasi ibig sabihin ay pinahayag. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق بيننا وبين الأنبياء. أن الأنبياء يوحى إليهم. الله عز وجل اصطفاهم. Ito yung kaibahan daw ng tao, modern yung tao sa mga propeta. Kasi ang mga propeta, tumanggap ng wahi. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ipinayag sa akin, sana yun. Ikinasi sa akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa. أنما إلهكم Na, أنما إلهكم إله واحد معناها أي ما إلهكم إلا إله واحد. mapansin dito, may lamang na naman. Innama. Kita nyo? Innama. Hindi nalalampas doon, isa lang. Ibig sabihin, kaisa-isa. طيب فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لك أن تشرك معه غيره. Kasi napatunayan, ito yung dalil, hindi narapat na tayo ay mag-ukol ng mga pagsamba sa iba pa. Bukod sa isang ito, nag-iisa lamang na Diyos. قال فمن كان خلاص انتهيت. Naam na. قال بعدها فمن كان يرجو لقاء ربه. Tapos, kadugtong, kaya ang sinumang naging nag-asam, yung sinumang umaasa ng pakikipagkita sa Panginoon niya. هذا أهل العلم ضعوا تحتها خط يستدلون بها على ثبوت رؤية الله عز وجل. Okay. Sinasabi ng mga ulama na ang salitang ito, ang sinumang nag-asam o umaasa ng pakikipagkita sa Panginoon niya. Ito ay batayan sa ating aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng pagbangon ay makikita. طيب قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ضعوا خط تحت فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واكتبوا شروط قبول العبادة. Okay. Kaya nga, ang sino man daw na umaasa o naniwala, nahaharap din siya sa Panginoon. Ito yung dalil na makikita natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom. Okay? Kung ikay sumasampalataya, umaasa na makikita mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hahatol sa iyo sa araw na yun, ay gumawa siya ng gawang maayos. Ibig sabihin ng maayos, tuwid, mabuting gawa, gumawa ng mabuting gawa, at huwag siyang magtambal ng pagsamba sa Panginoon niya ng isa man. Ito, tandaan daw natin ito, itong mula dito ay gumawa siya ng gawang mabuti, at huwag siyang magtambal. Ito yung dalawang kondisyon para tiyak tayong ang anumang mga ibada natin ay tanggap. طيب شروط قبول فمن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شروط قبول العبادة ايش هو؟ Ulitin natin mga kapatid, itong dalawang ito, gumawa ng gawang mabuti. Ikalawa, huwag magtambal sa pagsamba sa Panginoon niya ng isa man, ng sino man, ng anuman. Mga kondisyon ng pagtanggap ng mga ibada.
هنا فليعمل عملا صالحا أي لا الإخلاص هنا هي ما كان صوابا موافقة السنة. إيه ما كان Sa mga salitang ito, lagyan nyo ng linya sa inyong mga libro. Gumawa siya ng gawang maayos o mabuti. Ito'y kondisyon na ang ating pagsamba ay ayon sa sunnah. طيب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. At ang pangalawa nito, huwag magtambal sa pagsamba sa Panginoon niya. Ang tinutukoy dito, ito yung pangalawang kondisyon na ikhlas. وذكرنا كذلك في اللقاء السابق أن أهل العلم يقولون حديثان هما ميزان الأعمال إنما الأعمال بالنيات والحديث الآخر ما هو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Okay. Yung dalawang hadith na ito, na maaaring memoryado ng marami, inamal a'malu binniyat, tapos yung sunod na hadith, ang sinumang gumawa ng anumang gawa na hindi namin inutos, ito ay tatanggihan sa kanya. Ito rin ang dalawang kondisyon, yung dalawang hadith na ito. Dalawang kondisyon na ng ibada upang tanggap. إنما الأعمال بالنيات أي شرط؟ كل شيء بدأ من النيات. كل شيء بدأ من النيات. أيوة. إيش نقول؟ موافق الكتاب والسنة ولا شرط الإخلاص؟ الإخلاص. Yung hadith na inamal a'malu binniyat, yan ang kondisyon ng ikhlas. Tapos yung hadith na من عمل عملا ليس عليه أمرنا ang sinumang gawa ng isang gawa na hindi namin inutos. Ito naman ang okay, doon sa ayon sa sunnah. وجه الاستدلال من هذه الآية ذكرنا في اللقاء السابق قلنا أن الرياء من الشرك فيدخل في النهي عنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص عمله لله عز وجل. Nabanggit na nung nakaraan na ang riya, bakit ang tao ay kabilang sa shirk. Kaya dito ang dalil na sinipi ng libro, na may akda ng librong ito. Dito sa hulihan, na huwag siyang magtambal sa pagsamba sa Panginoon niya. Sa lahat ng ating mga ibada, huwag tayo magtambal at kabilang ang shirk. طيب الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Dito sinabi ng propeta sa sallallahu alaihi wasallam, ito ay mula sa ulat ni Abu Hurairah, ang pinaka walang pangangailangan, aghna, pinaka mayaman, ibig sabihin, pinaka walang pangangailangan sa mga katambal, sa pagtatambal. Ang sinumang gawa ng isang gawa na nagtambal siya rito, kasama sa akin ang iba pa. Sa akin, iiwanan ko siya kasama ang pagtatambal niya. أغنى في اللغة اسم تفضيل. Ang word na aghna sa lingwahe, tinatawag siyang ismu tafdil.
Ang ismu tafdal, kunyari, ako ay pogi. Ako ay pinaka-pogi. Pag sinabing pinaka, bakit natatawa kayo? طيب Ismu tafdil sa lingwahe natin, pinaka, dinilagyan ng pinaka. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى أغنى الشركاء عن الشرك؟ Ano daw ang kulugan? Ako ang pinaka, walang pangangailangan sa mga katambal, sa pagtatambal. إذا كان بعض الشركاء يستغني أن يشاركه غيره فالله عز وجل أغنى. Kung paano daw ang ibang mga katambal, yung ibang mga katambal, ang tinutukoy, yung mga nilikha naman nila subhanahu wa ta'ala. Alam mo daw, kunyari, ang isang milyonaryong negosyante. فأتاه رجل يملك القليل جدا فقال أريد أن أشاركك هل يشاركه؟ Kunyari, mayroon lumapit sa kanya ng isang tao, gusto kitang maging kasama, katambal sa negosyo. Samantalang pinakamahirap. Samantalang siya ang pinakamayaman. Sa palagay niyo, papayag siya? فإذا كان هذا التاجر ثروته كلها لا تساوي عند الله شيء بل الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله شيء وهذا التاجر يأنف أن يشاركه غيره فكيف بالله عز وجل؟ Kaya kung paano ang isang negosyante nito na mayaman, hindi niya tanggap, ayaw niya na mayroon siyang kasosyo o katambal sa negosyo na isang mahirap, wala namang ari-arian. Ang kayamanan ng mayamang negosyanteng ito ay walang anuman ikumpara dito sa lahat ng mga kayamanan sa mundo. Bagkus ang buong kayamanan ng mundo ito walang anuman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah ang pinaka, walang pangangailangan. فأنت تقدم هذه الصدقة ليست خالصة لله وإنما فيها شيء للبشر والله عز وجل لا يقبلها. Kaya ang pagbibigay ng sadaka nito, tapos mayroon kang bahagyang dito, intention, hindi para sa kanya kundi para sa tao, hindi niya tanggap. Bakit mo itatambal yung tao kay Allah subhanahu wa ta'ala? فلذلك الله عز وجل إذا خالطت نية العبد حب الظهور والثناء من الناس لا يقبل الله عز وجل هذا العمل الذي خالطه الرياء. Kaya naman, kapag ang isang tao nahaluan ng pagpapakitang tao ang kanyang mga mabubuting gawa, mga ginagawa niyang mga ibadat para sa papuri ng mga tao, ang mga ibadat at mga mabubuting gawa na ito, hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قوله من عمل عملا يشمل كل الأعمال من صلاة Sa وصدقة salita ng propeta, ang sino mang gumawa ng isang gawa, kung mapansin ninyo, isang gawa, sa grammar tinatawag siyang nakira. قوله تركته وشركه يعني تركته والعمل الذي خالطه هذا الشرك. Kapag nakira, pangkalahatan yan, lahat ng uri ng mga gawa, kaya binanggit, iiwanan ko siya, kasama ang pagtatambal niya. طيب مناسبة هذا الحديث لهذا الباب. Okay, dito tayo sa, ano bang kaugnayan ng hadith na ito sa ating chapter? طيب نقول يدل Okay. Sulat niyo ang kaugnayan ng hadith na ito. Hadith o wala ayat? الحديث الذي خالطه الرياء أو أي نوع من أنواع الشرك. Ang hadith daw ay nagtuturo sa atin, ang hadith ay nagtuturo na hindi tatanggapin ang anumang gawa na may kahalong riya. طيب
الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. Yung pangalawang hadith, ito'y ayon kay Abu Sa'id al-Khudri bilang hadith na marfo. Ibig sabihin ng marfo, direkta sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba ako magpapabatid sa inyo hinggil sa higit na nakapangangamba para sa inyo sa ganing akin kaysa sa bulaang Kristo. Dajjal, bakit tinatawag na Dajjal? Kasi bulaan, sinungaling. طبعا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة فوجدهم يتذاكرون الدجال، يذكرون الدجال، Ang, فقال لهم هذا الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ang hadith nito, binanggit ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga sahaba ay nagkukwentuhan, parang nagpapayuhan ang bawat isa sa kanila patungkol sa tukso na dala ng Dajjal. Kaya binanggit ng propeta ang hadith na ito. طيب، ألا أدلكم بما هو أخوف عليكم عندي، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته. Kaya sabi niya, hindi ba ako magpapabatid? Hindi ko ba ituturo sa inyo? Tapos pinanggit niya, hindi. Ang translator talaga walang iniiwang salita. Saganang akin. Ibig sabihin, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka ikinatatakot niya sa kanyang ummah. من المسيح الدجال سمي مسيح قيل لأن عينه ممسوحة، وقيل لأنه يقطع الأرض كأنه يمسحها مسح، يقطعها بسرعة. بالكتاب المقدس سمي مسيح من كلمة ممسوح. ممسوح يعني نصب في المنصب. يعني إيش؟ أنه نصب مثلا الملك إذا نصب في نصب في الملك سوف يمسح بزيت. مزيح يعني ممسوح. قيل لأن عينه ممسوحة أو لأنه يقطع الأرض بسرعة فكأنه يمسحها مسح. Tinatawag siyang masih daw. Tinatawag siyang masih. Kasi ang meaning daw ng masih, yung mabilis niyang paglipat-lipat sa buong mundo. Yung kanyang paglalakbay. O kaya dahil sa ang kanyang mata ay mamsuh, ibig sabihin, mamana aynuhu mamsuhat. يعني كأنها لا توجد عين. Na para bang burado, mamsuh, ibig sabihin parang burado ang kanyang mata. Parang nabura ما معنى ممسوح؟ كيف نشرح؟ وفي حديث آخر يبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه أعور. Sa isa pang hadith na ang mamsuh daw ang kanyang mata, sinabi ng propeta ay a'war. الأعور يعني يمكن أحول. لا ليس في بعضهم تجد العين كذا مغلقة ما في شيء. Kaya tinatawag siyang mamsuh o burado kasi nakapikit. هل ليس بأعمى؟ لا ليس بأعمى، عين واحدة له. Nakapikit ang kanyang mata pero hindi naman siya bulag daw. Tapos sa isa pang hadith, ang a'war nakaluwa. Hindi naman. Baliktad niya nakapan. العين كأنها لا توجد عين، كأنه لا توجد عين. Parang tinatawag siyang burado pa para bakit mamsuh? Kasi parang walang mata. طيب، قال المسيح الدجال يعني الكذاب، وسمي به لأنه كثير الكذب. Ang translator, ginamit niya ang word na bulaan kasi nga, ibig sabihin, saksakan ng sinungaling. قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي. وأخذنا أن بعض أهل العلم يقسم الشرك إلى 3 أقسام: شرك أصغر وشرك أكبر وشرك خفي. بعضهم لا،
يقول الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أكبر، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. أعيد؟ أنا أي. إن شاء الله ألخص. طيب. Okay. Binanggit ng propeta, nang binanggit ng mga sahaba o posogo ni Allah, ang nakakubling pagtatambal, syirkon na khafi. Yun ang pinakahigit na nakapangangamba sa ayon sa kanya kaysa sa bulaang Kristo, kaysa sa Dajjal. Natalakay na natin noong nakaraan na ang shirk, sinasabi ng ilang mga scholar, 3 uri. Malaki, maliit, tapos yung pangatlo ay ang khafi, yung nakakubling shirk. Okay? Pero ang higit na tama na pagbabahagi ng mga scholar, yung sinabi nilang dalawa. Ang dalawang ito, malaki lang at maliit, at ang malaki nahati sa dalawa. Lantad at saka kubli. Ang maliit naman, nahati rin sa dalawa. Lantad at kubli. Natalakay na natin yun noong nakaraan. هذا التقسيم. بعضهم يقول أكبر أصغر خفي، بعضهم لا، يقول أكبر وأصغر. الأكبر ظاهر وخفي، الأصغر ظاهر وخفي. Sa mga hindi nakasulat ko, isulat ulit yung uri ng mga shirk. Sinasabi ng ilang mga scholar, 3. Una, malaki. Ikalawa, maliit. Pangatlo, yung lingid. Tapos yung sinasabi ng ilang mga scholar, din at ito ang pinakatama sa baba, 2 lang, malaki at maliit. Ang malaki, 2. Ang malaki, 2, lantad, lingid. Ang maliit din, 2 rin, lantad at lingid. طيب. قال الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الرجل بدأ صلاته بنية خالصة لله عز وجل، ثم دخل الرياء، فأصبحت صلاته فيها نيتين: النية لله، والنية الثانية لكي يمدح على هذا الفعل. Tingnan nyo na binanggit ng propeta, ang kasagutan, sabi niya, ang nakakubling pagtatambal. Tapos, pinaliwanag niya, ito ay halimbawa na niya ang nakakubling pagtatambal. Sabi niya, tumatayo ang lalaki, saka nagdarasal, saka nagpapaganda ng dasal niya dahil sa nakita niya na paningin ng isang tao. Dito alam na natin na pumasok sa kanyang niya ang pakitang tao, naging 2 ang kanyang niya. Sa simula ang kanyang niya, sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang nalaman niya na mayroong nakakakita sa kanya, ang naging pangalawa ng niya, para siya ay purihin ng nakakita sa kanya. Kaya kanyang pinapaganda ang kanyang sala. طيب يا اخوان، الرجل هذا قام يصلي بنية واحدة أول شيء. Okay, ulitin natin. Na ang taong ito, sa simula ng kanyang pagsasala, ang kanyang niya, رأى الرجل زادت هذه النية ولكي يمدح. Kaya makita natin, ang unang niya niya sa simula, sa ikalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na makita niya na mayroong taong nang nalaman niya mayroong taong nakatingin sa kanyang pagsasala, nagkaroon siyang pangalawang niya para doon sa tao. Pinaganda niya ang kanyang pagsasala upang purihin
شو يا اخوان، لا يوجد عمل يستطيع اي شخص ان يفعله بدون نيه. مستحيل يا اخوان. Imposible na ang tao gagawa ng anumang gawa. Anumang gawin, automatic, mayroon tayo talagang niya yan. لماذا تاكل؟ ها؟ Bakit tayo kumakain daw? لكي تسد الجوع، صح؟ طيب Para wala هذه yung ating النية. gutom. لماذا تنام؟ لتستريح. لماذا تذهب إلى العمل؟ لكي تحصل على المال. طيب لا يوجد عمل، مستحيل أن يوجد عمل بدون نية. أقف. Na. Imposible talaga sa isang tao, ano man ang kanyang gagawin. Ano man gawin sa mundong ito, mayroon talagang niya. Sa trabaho tayo, syempre, mayroon tayong layunin. Sahod. Lahat yun. Ano man gagawin natin, may niya. May niya. طيب وعلى حسب هذه النية يجازيك الله عز وجل. Depende sa kung ano ang ating niya, doon din tayo gagantimpalaan ni Allah. طيب نيتي أنا لله، النية لله. بعد ما فعلت العمل هذا، بعد خلاص انتهيت من الصلاة، أثنى الناس علي، فرحت بهذا الثناء، هل هذا دخل في النية الأولى؟ Okay, inol pa rin niya ito. Kunyari, ang niya ko ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa isang sala. Pagkatapos ko nagawa ang pagsasala, pinuri na ako ng mga tao at natuwa ako sa kanilang papuri. Ngayon, pasok kaya yun doon sa riya. خلاص. Sala. طيب اجتمعت النيتين، هذا هو الرياء لله ولكي يمدحني الناس. Ngayon, kapag ka nagsama ang dalawang niya, una, simula para kay Allah, si kalugod niya. Tapos, hindi pa natapos yung ibada o gawa na doble na ang iyong niya para purihin ng tao. Ito ngayon ang riya. فأمر يا إخوان النية أمره عظيم. Kaya nga makita natin na ang niya ito ang pinaka-importante. طيب قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. طيب مناسبة هذا الحديث للباب. Okay, dito naman tayo ulit sa connection ng hadith na ito sa ating chapter. واحد بيان خطورة الرياء، أخوف ما أخاف عليكم. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أشد من المسيح الدجال. Okay. Yung binanggit niya ito, higit na nakapangangamba. Akhwat. Ito pa rin sa lingwahe, kwan pa rin ito, ismu tafdil pa rin siya. Higit, nakapangangamba. Meron ba kang galing lingwahe sa atin? Nagkakatawa niya ito, no? Nakapangangamba. طيب يا إخوان، أي أحد عنده إشكال في النية، في أمر النية؟ Okay mga kapatid, mayroon daw tayong paglilinaw patungkol sa topic na riya. شو حديث النبي niya. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginamit pa din niya doon yung innamal a'malu binniyat. بالنيات يا إخوان تصبح العادات عبادة تؤجر عليها. Kaya sa pamamagitan daw ng niya natin, kaya nga napakadakila ng niya kasi sa pamamagitan ng niya, ang mga karaniwang gawain natin, karaniwan na lang, pang-araw-araw. Dahil sa niya, ito ay nagiging ibada. وكان السلف يحرصون على هذا الأمر. Kaya ang mga salaf, mga sinaunang mga manampalataya noon, masyado nila itong kinakahalagaan. طيب يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى يا إخوان أن ينام مبكر لكي يصحى صلاة الفجر فهذا يؤجر على نومه. ومن أكل لكي يقوي هذا الأكل على طاعة الله عز وجل يؤجر على أكله. ومن ذهب إلى العمل لكي يحصل على المال
فيسد به حاجته ويصرف على أبنائه يؤجر على هذا. لكن اللي يروح كذا بس يبغى الفلوس ويمشي لا يؤجر. شفتوا يا أخوان النيات كيف تحول العمل؟ Kaya pakita natin yung mga pangkaraniwang mga gawain natin sa pamagitan ng niya, tayo ay gagantimpalaan, magiging ibada siya. Halimbawa, magtatrabaho ka, ang layunin para sumuporta sa mga anak mo, ikay gagantimpalaan doon sa iyong niya. Ano man ang iyong mga gagawin, pangkaraniwang mga gawain araw-araw, kunyari, matutulog ako ng umaga para makagising ng sala ng Fajar. Okay? Yung pagtulog mo, mayroon ka ng gantimpala doon kasi yun ay counted na ibada, pagsamba. لذلك بعض الأعمال يا أخوان أعمال يسيرة جدا النية تجعلها أعمال عظيمة مثل إيش؟ Halimbawa, may mga gawain na ang gawain ay napakaliit lang. Pero ito ay naging dakila dahil nga sa niya. Ano daw ang halimbawa? Ano yan? So, umaga? Yung maagang pumunta sa masjid. Kala yati mubakkiran na yamal jum'ah. لا في أحاديث صحيح هذا صحيح في أحاديث أثبتت أعمال يسيرة أدخلت صاحبها الجنة. Okay. Tama din yung sinabi ni Jalil, pero mayroong hadith na Tagal lang araw ng rasyo. Yung ladang mo isang tao na masarap ng show ka. نعم إزالة الشوكة. نعم. إيش هو الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شوك أماطه عن طريق المسلمين. شوك يا أخوان شالوا وضعوا كده. لكن قوة إخلاص هذا العبد جعلت هذا العمل عظيم فأدخله هذا العمل الجنة. ما معنى تقلب في الجنة؟ يعني إنه في الجنة. يعني في الجنة. Okay. Ayon sa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang tao na nasa paraiso. Nasa paraiso. Ang dahilan lang, kinuha niya yung tinik sa daanan ng mga Muslim. طيب غيره يا أخوان. Ano pa raw? Halimbawa. قال المومسة. نعم. المومسة التي سقط الكلب. صحيح. عمل يسير سقط كلب فغفر الله له فادخله الجنة. فهذه النية يا أخوان. شوفوا كيف تجعل العمل اليسير البسيط عظيم عند الله عز وجل. Kaya napakadakila ng niya kasi ang napakaliit na gawain, ito ay nagiging dakila. At dakila din ang kanyang gantimpala. لذلك الإمام ابن القيم يقول تجد اثنان يصليان بجانب بعضهما بينهم كما بين السماء والأرض. هذا قول ابن القيم. ابن القيم نعم. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya, may mga tao maaari nagsasala sa isang magkatabi lang sila sa isang linya. Pero ang kaibahan ng dalawa ay parang langit at lupa. Kasi ang iba naman ang niya, yung isa ay tunay ang kanyang niya. لذلك يا أخوان احرص في كل أعمالك أن تكون لله عز وجل. Kaya narapat sa bawat isa sa atin na pagbutihin yung ating niya sa bawat gagawin natin. تشرب الماء تأكل تنام تمشي تذهب إلى عملك كلها اجعلها لله. Lahat ng mga gagawin natin, pangkaraniwang ginagawa, pag-inom, pagkain, paglalakad, patungo dun sa trabaho, lagi nating isipin ang ating niya sa kalulugod ni Allah. سبحان الله النيات هذه تزيد من الإيمان في القلب. Sa magitan ng niya na ito rin ay nagpapadagdag ng iman sa puso ng mananampalataya. فمن يا أخوان يعني انظروا إلى الصلاة مثلا. Kunyari, tingnan natin yung sala. فمن توضأ وكان يستشعر خروج الذنوب والمعاصي منه. Kunyari, yung isang tao, sa pag-uudo pa lang ng kanyang iniisip, tinatalikuran niya yung kanyang mga kasalanan. ثم Sa ذهب kanya din yun.
ثم ذهب يمشي إلى المسجد وهو يستشعر أن خطوة بحسنة والخطوة الثانية تمحو عنه سيئة. Kaya doon pa lang sa pagwugo, dahil sa ang intensyon niya, pag-sisisi sa kanyang mga kasalanan, burado na ang kanyang mga kasalanan, at habang naglalakad, patungo sa masjid, bawat hakbang, iniisip niya ang bawat hakbang na ito ay mayroon siyang kantimpala. واستشعر هذه الأمور العظيمة وغيرها من الصف الأول والتبكير والترديد مع المؤذن هذه كلها والله يقوى إيمان. Kaya dagdagan pa natin na hindi lamang sa bawat pag-uuto at paglalakad patungo sa masjid, dagdagan pa natin ang halimbawa mas maagang pupunta sa masjid para makaagaw ng posisyon sa unang linya, sa likod ng imam. Lahat ng mga ito ay nagpapadagdag ng ating iman. هذا والله تعالى. عندك سؤال ها؟ Meron daw katanungan. Ano Ustaz, yung sabihin na kunyari, gawain mo na mabuti na may gawa ka isang bagay na mabuti. Wala naman yung hindi naman pumasok sa'yo na dila yung ginawa mo. Pero yung nagawa mo, kapag yan, ang reward ba na parang parehas na kung parang Gumawa ka ng isang kabutihan, pero wala ka namang intensyon na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga ang intensyon, walang kabutihan. Kabutihan para sa kapwa. Halimbawa, yung nagawa mo, yan, pero walang intention ba? Kunyari, nakita kang nalulod, napadaan ka lang, nakita kang nalulod. Wala ang nangyari, pamatanong kala, amel to amalan na lama takun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala niyati faqat min ajli amalin salih. فمثلا رأيت شخصا كاد أن يغرق وفورا قفزت أن أنقذه هل لي عجب في هذا؟ ما هي النية؟ نيته ايش؟ لما تكن نيته لله سبحانه وتعالى من أجل فقط نيته من أجل عمل صالح. خلاص عمل صالح ليش؟ عمل صالح يكون لله إلا إذا كان يريد الثناء من الناس. هي لازم في نية، لازم تكون نية. أنا بسوي عمل صالح، أنا مثلا يأتيني ضيف حلو، أروح أكرم هذا الضيف. ليش يا سيد أكرمت هذا الضيف؟ أكرمته لأني أحبه، أكرمته لكي يقول الناس أني كريم، وأكرمته أو شايف هذه نية، وهذه نية الثالثة أكرمته لله، كلها تفرق عن بعض. أنا لما أساعد هذا اللي جاي بيغرق، الأصل إنه إيش؟ رحمة به، لأن الله عز وجل أمرني بمساعدته، ولا لكي يثني علي الناس. لازم تكون في نية، مستحيل أن يعمل أي رجل عمل إلا بنية. المشكلة نيته فقط من أجل عمل صالح، لم تكن نيته لتقربا لله سبحانه وتعالى. عمل صالح، رأى شخصا يغرق رحمة به. نعم، رحمة به. لا خلاص، الراحمون يرحمهم الله. Okay, alhamdulillah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga maawain daw ay kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat tao sa paggawa ng kabutihan, ang layunin ng paggawa mo ay para gumawa ng kabutihan, hindi para purihin ng tao. Lagaran kang tumalon doon sa ilog para iligtas yung nalulunod. Awa doon sa nalulunod. Kasi sinabi ng propeta, ang mga maawain ay kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Counted yun na mabuting gawa. Hindi naman ang layunin mo ay para purihin ng tao. Maliban kung ang mayroon ka talagang malinaw na layunin para purihin ng tao. Sige, Brad. Halimbawa, malulog ka. Malulog ka. Bakit natatawa kayo? Tapos, parehas kayo, di ba naman mga boy? Namatay sila. Mamatay ay sa Islam.
إيه. سأله رجل رآه يغرق يريد أن ينقذه من الغرق ولكن ولد وأيضا لا يعرف السباحة فقفز إلى النهر أو إلى البحر وهو والرجل هذا كلاهما غرق. إيه. لا خلاص الغريق شهيد. Alhamdulillah may dalil daw na ang nalunod ay kabilang sa mga shahid. طيب. في سؤال اللقاء السابق قلت ان الشيخ صالح الفوزان يقول عدم اظهار العمل. ها؟ رجعت للمقطع ان اظهار العمل لاجل ان يقتدي الناس به لا يجوز. Sino yung nagtanong nung nakaraan? Ikaw yun? Okay. Na sa fatwa ni Muhammad Salih Al-Fawzan na ang paglalantad ng mabuting gawa ay hindi ipinahintulot. Di ba? Okay. Yun ang tanong, no? Namin siya. تذكرها؟ والله اعلم لعلك فهمت الشيخ خطا او كان الشيخ يتكلم عن امر ثاني. Okay. Maaari daw na mali ang pagkakaunawa mo sa salita ng Sheikh o maaaring ang Sheikh ay nagsasalita sa ibang paksa. اطلع فوق. فشايف فجبت هذه الفتوى تبين ان اقوال اهل العلم في استحباب اظهار العمل اذا كان فيه مصلحه. Sa fatwa na ito, ano tawag dito? Ang kaibig-ibig, mustahab, kalugod-lugod, na ilantad ang gawain kung mayroon kang mga layunin. اذا كان في مصلحه. Ayun. هذا Mayroon اول شيء kabutihan. قول ابن كثير رحمه الله في التفسير. في تفسير سوره البقره في قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم. قال هنا ابن كثير Na, muna. قال فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها. Dito sa salita ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, patungkol sa aya, kung inyo itong, ang tinutukoy yung kawanggawa, kung inyo itong kubli at ibigay ito sa mga mahirap, ito ay mas mainam para sa inyo. Sabi ni Ibn Kathir, ito ay nagtuturo na ang pagtatago ng sadaka ay mas mainam kaysa sa paglalantad. طيب قال لأنه أبعد عن الرياء. Sapagkat ito ay higit na malayo sa pagpapakitang tao. إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة. Maliban kung ang paglalantad na ito ay mayroong maslaha na kabubuti. Mayroong mabuting kapakanan. من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. Kabilang dito yung pagtutulad ng mga tao sa kalagayang ito. Ito ay mas mainam. طيب والأصل أن الإسراف أفضل. Ang original sabi niya na ang paglilihim ay mas mainam. طيب. اثنين قول الحافظ ابن حجر في الفتح قد يستحب إظهاره أي العمل. Sabi niya, mustahab o kanais-nais ang paglalantad ng anumang mabuting gawa. ممن يقتدي به على إرادته الاقتداء به. Kapag kang layunin para tularan. ويقدر ذلك بقدر الحاجة. At ito ay depende sa kung depende doon sa pangangailangan. قال ابن عبد السلام رحمه الله Sinabi ni Ibn Salam rahimahullah, يستثنى من استحباب إخفاء العمل na
من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. يستثنى Yustatna. Okay. Hindi daw kabilang dito sa yustatna. يستثنى الاستثناء زي نعم. لا إله إلا الله، Na. يعني الأصل الإخفاء، لكن إلا إذا كان في إظهاره مصلحة. Okay. Ang buod lang dito sa sentence na ito, na ang original ay lingid, dapat itago, malibang kung ang paglalantad ay mayroong nakabubuti. Halimbawa dito yung upang tularan, ليقتدى به أو لينتفع به upang tularan o kaya mapapakinabangan, halimbawa yung pagsusulat ككتابة ng anumang mga kaalaman. ثم Kunyari, استدل إيه؟ alam natin mga libro, di ba lantaran sinulat na? قال الطبري رحمه الله كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. Okay. Si Umar, Ibn Umar, at saka si Ibn Mas'ud, at ang jamaa daw ng mga salaf, ng mga sinaunang mga Muslim, ang mga sahaba. Okay. Mama na yatahajjadun ya Sheikh. صلاة التهجد يقومون الليل. Na. Nagtatahajjud sa kanilang sa mga masjid daw, nagtatahajjud sila, tahajjud sala sa gabi. At kanila itong inilantad nila yung mga buti nilang gawa. Bakit? Ito, upang sila ay tularan sa mga mabubuti nilang gawa. طيب فهذا الأصل الإخفاء، إخفاء العمل. Ang original daw, at yun ang mas higit na ligtas para sa riya, yung paglilihim. لأنه يا أخوان أبعد عن الرياء. لكن إذا كان في إظهار العمل مصلحة فإظهاره أفضل. Kaya ang pinakabuot, ang original, dapat lihim kasi higit na ligtas tayo sa riya. Pero kung mayroong kabutihang layunin para sa paglalantad, kailangan. يا أخوان Para tularan o kagaya sa mga kaalaman. وذكر كذلك أقوال لأهل العلم إذا كنت تبغى الفتوى تقدر إيش تأخذها من الشخص المهم. Yung tanong ko muna yung gawain. Nagawa na siya, maaari pa ba siyang mariha? Abahan? Maaari pa ba yung Maging riya. Natalakay na natin yun, yung tanong mo. Kung natapos na. Ibig sabihin, magbago ang niya mo kahit tapos na ang gawa. سؤاله هل يمكن أن يكون العمل رياء بعد الأمل؟ ايوه نعم، الفتوى اللي اول. ايوه اذا رجل اخلص صلاته قام الليل مثلا مخلص، طيب بعد لما صحي في النهار اخذ يحدث بهذا العمل، يريد الثناء من الناس. بعض اهل العلم قالوا هذا العمل خالص لله ولكن يأثم بهذا الفعل، يعني صلاته مقبولة في الليل لكن يأثم بفعله اللي هو إظهاره لأخذ الثناء. Yung tanong ni Brad, kung natapos na raw na gawin niya yung mabuting gawa, ang original niyang niya ay para sa ikalulugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, nagbago ang kanyang niya, kagaya sa kanyang ginawang halimbawa, pagkatapos niyang makapagsala halimbawa ng tahajjud halimbawa sa gabi, niya niya ay para sa ikalulugon ni Allah. Kinabukasan, kinuwento na niya ngayon sa mga tao. Kinuwento na niya para purihin siya ng mga tao. Okay. Yung sala niya na yun ay tanggap. Pero, mayroon siyang kasalanan doon sa kanyang pagkukwento. Pagyayabang. Para purihin ng tao. ليش؟ يعني بالتوضيح بخصوص قول أي.
أي sinabi ko start na sa أي نعم sa call mo rin na yan. طلبوا العمل من اجل الناس رياء ممكن توضيح شيء إيه. طيب والله أنا خايف إني ألخبط عليهم في درس في درس بعده العمل لأجل الدنيا برضه يكون في Yung sunod na chapter natin. وبعده ناخذ هذا Yung sunod na chapter. إني أخشى إنه Ito pala. لأنه مم. من اجل الناس رياء ولا تطلع أي حتى يعني داعي أي أنا ودي بس يضبطونه والأسبوع الجاي إن شاء الله ناخذ فيه يا أخوان سؤال في الرياء Okay, dito tayo sa topic na riya. Baka mayroon pa raw paglilinaw. Nag-usap yung i-class yung pagpapakain mo para sa tapos ngayon, may kumain na yung isang brother, iba itong pakain ko, parang ano lang, iba daw kung umako sa tapos siyempre tapos nagalit ka sa paano ba yun sa makamugulo ba yun sa reyna? Kasi na, bigla tapos na yan. Kabilang doon sa mga nabitahan mong pakainin, pinulaan pa ang pagkain mo. Tapos nagalit ka. Ngayon, ano ang hukom ng intensyon mo na datay para kay Allah subhanahu wa ta'ala tapos nagalit ka? سؤاله فمثلا أطعمت طعاما للإخوة فمثلا أحد الحاضرين عاب على الطعام فغضبت لا ما في شيء هذا ما في شيء طيب ها شيخ هذا عندي Okay, wala naman no problema kaya nagalit ka doon. Ang mahalaga ang niya mo ay tama sa شوفوا يا اخوان انا ابغاكم بس تضبطونها شوف تكون المراعي نيته لله ولكي يمدح بين الناس Katanda natin yung kahulugan ng taong nagpapakitang tao na ang niya niya ay para kay Allah at para purihin ng tao. طيب هذا المراعي نيتين ليست واحده Kaya makita natin dalawang kanyang niya para kay Allah at para sa tao. وقلنا لو كانت دقيقه قلنا لو كانت لله ولكي يقتدي به الناس ليس مراعي Kaya nabanggit na natin na kung ang niya ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapos pangalawa para tularan ng tao. Nilantad mo para tularan ng tao. Ito ay tanggap. طيب الاخ عنده سؤال بس هذا عنده سؤال قبله Yung kanina stars na example natin sa pagkado, pero yun kasi yung niya mo sa gabi, class, tanggap siya paggabi. Kinabukasan, kinuwento mo. Sabi kanina is magkakasala ka ng wala ba shirik doon? Tapos hindi mo siya يريد أن تبين هل مثلا صلاة قيام الليل مثلا والنية لله سبحانه وتعالى ولكن في الغد أخبرت الآخرين حتى عدنا على هي احنا بينا سؤاله هل ليس فيه شرك؟ لا ليس بشرك ولكن يأثم عليه ولا namang shirk na doon. Kasalanan na siya. عرفت سؤاله وضحوا للشباب Na. Ibig sabihin ng stars, ano na siya, different na time lang na هي صلاته لأن صلاته كانت خالصة لله لكن بعد كذا أظهر Kung عمله doon sa time na gagawin mong ibada, na dalawa ang niya mo, yun ang shirk. Doon lang. Sa time na yun. Pero pagkatapos ng ibada na yun, kapag kakinwento mo para purihan ng tao, kasalanan. Pero hindi sa shirk. ايه شوف هنا النية Paano yung ano, stars, halimbawa, nag-pass nila ng sula, tapos may nakasamutan, hanggang sa dictate ka na sabi mo na nasa rin ng maraming tao. Tapos nag-away na talaga kayo. Hindi mo intention na iparinig mo sa mga tao na ikaw ay nagpa-fasting. Di ba, sabihin mo anak sa Okay. At least iba yung matatawag na niya. قال فمثلا خاصمني رجل وقلت له إني الصائم حتى لا أتخاصم معه هل لا يدخل في الرياء؟ لا قلتها له ليش؟ أنت قلتها الآن ليش أنت قلتها له؟ Bakit mo raw sinabi sa kanya na ako ay fasting para
isa po dun sa... Ayun ang niya mo. hindi yun niya. خلاص نعم. نيته انك ما تبغى تتخاصم Na. ليس نيتك عشان يمدحك طيب خلاص Kaya lahat ng mga gawain, mayroong intensyon. Kaso malinaw doon kung bakit mo sinabi sa kanya, ako ay fasting para hadlangan yung pag-aaway ninyo. Ang yun ang malinaw mong niyan. Hindi para purihin yan na ikaw ano pa fasting. Maaari ba yung dalawang intention? Kunyari, sa lahat. Tapos, mula iras, di ba? Tapos, may nakasama ka ng mga gather. Yung pagagandahin mo yung presentation mo. Sabihin natin na apat na raka. Sa dalawang raka na yun, binaganda mo yung presentation mo. Tapos, ibig sabihin, bigla, maaari pa ba na pag i-tuwid mo muli yun, tapos nanisin mo muli yung pagpapakita ng tao. Ibig sabihin, naalala mo na... Okay, yung katanungan mo na yan. Yung katanungan mo na yan, nabanggit na niya yan. Na ang tao, lahat tayo ay, kay sinabi ng propeta, nangamba. Na sikapin natin talaga, kasi bawat isa sa atin ay nahuhulog nga sa ganun. Lahat tayo. Kaya sikapin na talakan nito, na sikapin mong matanggal. Sikapin mo maalis. Sikapin mong maalis. Ang kaibigan. At baguhin mo ang niyam. Nabanggit na niya yan. خلاص خلاص يلا نكمل اذا عندكم اسئله نكملها في العشاء طيب الله يرحمه Okay, hanggang